Pinagdududahan kung dapat nga bang nasa pwesto. Pinaratangan ng mga aligasyon ng korupsyon. Sa 9 na taong mga kontrobersyang yumanig sa panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, bilang siyang isinangkot sa mga eskandalo. Kabilang din ang iba pang miyembro ng pamilya Arroyo. Ayon sa mga paratang, ang nagmemay-ari ng ilang manumalyang bank account na si Jose Pidal at ang first gentleman na si Mike Arroyo, iisang tao. Sa pagdinig ng Senado, hindi napatunayan na ang unang ginoo ay si Jose Pidal. I opened an account under the name of Jose Pidal with DTI Family Bank. A very powerful man, Attorney Jose Miguel Arroyo, also known as Jose Pidal. Mula Jose Pidal hanggang Wedding Gate Scandal, 2005, nang madawit ulit sa kontrobersya ang unang ginoo. Sa Senado, ilang testigo nagbanggit sa kanyang pangalan na isa sa umano'y tumatanggap ng weteng payola. Pero hindi rin napatunayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Bukod kay First Gentleman, kasangkot din daw sa Wedding Gate sina Pampanga Representative at Presidential son Juan Miguel Mikey Arroyo at bayaw ng Pangulong si Congressman Ignacio Iggy Arroyo. Inamin ni Sandra Cam na nangolekta siya ng pera mula sa mga wedding lord at personal itong tinanggap ng dalawang kamag-anak ng presidente. Ngayon, natatakot pa rin si Cam para sa kanyang kaligtasan pero matatag daw siya sa kanyang mga pahayag. Sabi nila mag-apologize lang ako. Hindi na nila ipuso yung case sa akin. But it's been almost how many years now? It's 5 years na pinababalik-balik ako ng Bacolod, ng Guagua. But, you know, I'm very firm na I will never apologize. I will never apologize. Kasi alam ko na totoo ang sinasabi ko. Kung ginusto kong kumampi na lang sa kanila at magpakahiya, tinanggap ko na lang yung 50 million bribe sa akin. Ilang ulit din binatikos ang tila lumolobong yaman ni Pangulong Arroyo. Habang senador siya noong 1992, 6.7 million pesos ang dineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Habang 45 million pesos ang nadagdag dito sa paglipas ng panahon. At noong 2008, umabot sa 144 million pesos ang kanyang SALN. Kung pagbabasehan daw ang sweldo ng Pangulo, tila hindi tugma ang halagang ito. When you're supposed to be in government, you're not supposed to have private businesses, including stocks. Dapat dinispose mo yan eh. Kaya kung magsabi ka na yumayaman ka while in service, at ang dahilan dito ay other than your salary or yung benefits na nakuha mo dun sa public service mo, may question talagang papasok na aren't you violating the law? Halos 100 million pesos naman ang SALN ng panganay na anak na si 2nd District Pampanga Congressman Mikey Arroyo. At 89 million pesos naman sa bunsong si Camarines Sur Congressman Dato Arroyo. Siguro dapat tandaan na hindi naman pinanganak na mahirap si Pangulong Arroyo at si First Gentleman nagganit din naman sa isang pamilyang meron ng dating kayamanan, yung pamilyang Arroyo, Tuason, Madrigal, yun yata ang kanyang mga magkakamag-anak. Mahigit 2 bilyong piso. Ito naman ang halagang ginastos ng pamahalaan ni Pangulong Arroyo sa mga biyahe sa loob ng 9 na taon niyang panunungkulan. Pinakamaraming trips, pinakamaluho every trip. Kung meron siyang legacy, siguro maalala sa mga tao, isa yun. Ilang beses ding naibalita ang mga mamahaling salo-salo na dinaluhan ni Pangulong Arroyo at ilang kongresista sa Estados Unidos nitong 2009. Kung pagbabasehan ang gastos na ito, tila naging manhid daw ang Pangulo sa krisis sa perang pinagdadaanan ng ordinaryong mamamayan. Ay, yung entourage pa lang
scandalous na every time na lumabas siya, 50 people, 100 people, 200 people. I mean, you don't need that para sa karamihan ng mga pupuntahan ng lugar. Ano? With or without yung mga trips na yun, darating yun eh. Dahil nagkaroon ng mga pagbabago sa ating batas at yung demands din ng world market. Kung i-convert mo sa pesos times 50, talaga mukhang malaki. Pero dapat natin tandaan yung magastusin ay ginawa in dollars. So again, you have all of these reasons na kailangan natin tignan para maintindihan kung ano nangyari sa mga paglabas nila na yan. Hanggang sa kanyang pagbaba sa kapangyarihan, maraming katanungan sa ilang iskandalo at kontrobersyang kinasangkutan ng Administrasyong Arroyo ang hindi na nabigyang kasagutan. Sa pagpasok ng bagong administrasyon at sa pagbaba sa kapangyarihan ni Pangulong Arroyo, magkakalinaw pa kaya ang mga ito o tuluyang magiging bahagi ng nakaraan? Sa kabila ng mga iskandalong ito, marami raw nagawa si Pangulong Arroyo. Marahil kasaysayan na nga lamang ang magdidikta kung anong klaseng administrasyon na naging panunungkulan niya sa loob ng 9 na taon. Ako po si Jig Manikal. Ako si Rhea Santos at ito ang Reporter's Notebook.